Okay, so let's have the second method, yung step method, which will start dun sa information services. So again, we have the columns here. Ayan, support departments and producing department, and then we have their respective independent overhead. So ngayon, pag step method is yung ibang allocation ay yung ibang support department is naa-allocatean din sila ng overhead from the other support department. Pero once yung isang support department na allocate na yung cost niya, hindi na siya bibigyan sa susunod na step, no? Medyo mahirap siyang maintindihan pag verbal lang. So mas maintindihan natin pag ginawa natin. So, gawin natin. So, sabi dito sa problem, we must start from information services. Ibig sabihin, if we are going to start from information services, yun muna yung una nating i-allocate. At ang sabi sa problem is, paano nga ba ina-allocate yung information services? Computer hours ata. Hindi ko na maalala. Nasaan ba siya dito? Ayun. Computer time. Ayun. Computer time is used to allocate information services costs. So ngayon, ang magiging relevant lang ay yung computer time ng building operations, assembly, at saka finishing. Yan. So, ilagay natin ngayon yung computer time nila. Ayan, 200, 1, 2, and 600. So ngayon, ito ngayong 1,000,002, ayan, is i-allocate natin kagaya din nung kanina using fraction. No? So, ito yung maa-allocate sa building operations. Ayan, 120. Assembly is 720 at saka finishing 360. Ang concept niya is kagaya din nung kanina sa direct method, may fraction. Kagaya itong building operations. Paano na-compute? 1,200,000 times 200 over 2,000. Kaya meron ka ditong 120,000. Itong 720, ganun din. Ayan. 1,200,000 times 1,002 over 2,000. Kaya ang amount na nakuha is 720,000. Okay, so, ganun din kay finishing. So, after mong ma-allocatean, kukunin mo yung overhead after allocation. So, ito yan. Paano na-compute yan? So, 550 plus 120, ayan. And then, 1,008,000 plus 720. At saka 2,002,000 plus yung 316 na allocate sa kanya. So, yun yung mga solution for these amounts. Next is, ang sunod nating ay allocate yung sa building operations. Pero dahil step method siya, si information services, hindi na siya a-allocatean ulit kasi na-allocate na siya dun sa unang step. Kaya yung 670 ngayon, no, itong 670 na to is i-allocate using square footage kasi yun yata yung nakalagay dito. Yan natin. I think nakalagay dito sa problem na itong si saan ba yan? Ayan, square footage, ayan, is used to allocate building operation cost. Pero, ang magiging relevant na lang ay yung square footage ni assembly at saka ni finishing. No, hindi mo na ilasasama si info services kasi nga step method. Si info services na allocate na siya dun sa first step so hindi mo na siya babalikan. So, kaya naman, ang gagamitin lang nating fraction is 16 over 40 dito at saka 24 over 40. Yan. Kaya ang result is yung 670 mahahati as follows. 268,000 para kay assembly at saka 402 para kay finishing. Yan. So again, after ng allocation, kukunin mo yung total, no? Sorry for that. Yan. Yung total overhead after allocation. So, paano nakuha yung 2,788 tsaka 2,962? 2,520 plus 268. Ayan. So, 2,560 plus 402. No? So, wala na siya, no? 670 less 670. Kasi nga 670 hinati. Okay? Kaya minus 670 siya. So, ayan. So, ang total overhead after allocation, ayan nga, 2,788 and 2,962, i-divide mo sa allocation base per department, nabanggit sa problem na eto nga, direct labor hours at saka machine hours ang ginagamit for assembly and finishing respectively. So, i-divide mo siya diyan sa kanilang mga
machine hours and direct labor hours, nakalagay naman dito, ayan o. Si assembly, direct labor hours lang ginagamit, so gagamitin mo 30,000. Si finishing, machine hours ang ginagamit, so gagamitin mo 50,000. So, ayun nga, 30,000 and 50,000. So, pag dinivide mo siya, makukuha mo na yung kanilang overhead application rate. 92.93 para kay assembly, yeah, that's per direct labor hour. Tapos kay finishing, 59 pesos and 24 centavos per machine hour.